Yo yo yo, what is up mga lodi? Nakakonect ba lahat? So ayan, makakapag-motor na rin sa wakas. Nakakanibago. So malulong rides na rin natin sa wakas tong bike. First time, ayun, kasi kakakuha ko lang yung ORCR eh. Oh, let's go. Whew. First long ride. Di naman sa long ride na ano lang, 70 kilometers going office. Layo no. Bali pagbalikan di 140 din. So tara. Tagal din nating ganito eh. Kakaulan, tapos ang tagal pa ng ORCR, 1 month din. Pero ngayon wala na, kompleto na lahat. Good weather with papers. With plate number pa. Let's go. Sa ngayon di ko muna masusukat yung fuel efficiency nya, kasi nasa break-in period pa lang naman tayo eh. Bago pa ito. Wala pang 500 odo. Sana walang traffic. Late na ako. Layo-layo pa naman. Alright. Nakakamiss itong magmotor ah. Chill ride lang tayo para safe. Ino-observe ko din yung ano eh, yung CEL CEL kasi di ba nga nagpalta na exhaust. So ino-observe ko siya kung mag-iilaw ba siya or what, kasi karamihang mga nagpalit ng exhaust na Aprilia, na SRGT, yung kahit slip-on lang umilaw yung CEL nila. CEL means check engine light. Kaya ano, observe din natin. Ayun ko lang kasi may long rides to eh. Hindi ko pa masabi kung lalabas din ba o hindi. Sa ngayon wala pa naman. Sana hindi na magpakita no. Pero wala tayong issue. Pero based sa mga experience, kusa rin naman daw lumalabas, kusang din umalis. Pero not sure, mahirap na. Wala, iba yung cost ng CEL, di ba? Nag-enjoy ako ah. Maya maya pagpalayuin muna natin. Kapit pa lang tayo eh. Doon tayo mamaya sa dulo, I mean sa open area. Sana lang talaga hindi umulan mamaya ang lunch. Ayoko nagwa-washing ng weekend. Maganda lang ito. Okay siya sa mga lubak. Basta wag naman yung sobrang lalim. Pero goods na goods siya. Mataas kasi yung suspension niya eh. Hindi masyadong stress sa braso. Cruising speed.
speed lang tayo. Pagka ito lang, relax. Medyo ano lang, naninibago lang ako kasi yung exhaust ko medyo maingay din pala to. Pero okay lang. Naka TV killer na to. Pero ang ganda kasi ng tunog eh. Mas bass. Mas maingay pag walang TV killer, di ba? Ayun na bawal. Right, Ringay na. Dito yung magandang ano eh. Woo! Gandang view. Grabe. Parang landscape. Ha. Dito, hindi ako kinakabahan pag may lubak. Yung CF moto ko dati, talagang halos lahat ng lubak binabantayan ko eh. Dito, relax. Head turner din pala to eh, no? Yung kulay niya kasi ganda. Straight gold, pero mukha siyang yellow. Pogi rin talaga. Mukhang biggie. Mukhang maxi scoot. Medyo pansinin talaga kasi yung kulay. Yung color combination niya medyo maganda talaga rin. Kaya ito nagustuhan ko eh. So mahaba-haba pa itong biyahin natin. Balikan ko kayo mamaya. Baka malulubat tong GoPro natin eh, tsaka magiging mahaba tong video. So balikan ko mamaya, tapos sasabihin ko yung mga observation ko, kung ano yung, kung kamusta ba yung riding position ko, ganon. So pause muna. So balikan ko kayo. So yo, what is up mga loads? So ayan, nagbabalik tayo. Napa-stop ako dito sa Bacnotan. Ayaw mag-on yung GoPro eh. So ayan, inayos ko lang. So ayan o, 7:30 na. Halos isang oras na rin tayo nag-ride. So far so good. Ayan o, ka 174 na o. More or less 50 kilometers na. So meron pa tayong mga 20 to 30 kilometers. So ayan o, hindi pa rin umiilaw yung CEL. I mean, hindi pa rin nag-on yung CEL or check engine. So dito ko na binuksan kasi maganda yung kalsada dito eh. Try natin i-top speed. Mag-attempt lang hanggang sa kaya ng dibdib. Try lang natin mamaya. Sana umabot tong battery. So ayan. Lolo ko tong GoPro eh. Sana naririnig nyo kasi yung mic medyo nalaglag. Natanggal yung tikit. Ayan, 1 bar pa lang naman nababawas sa fuel gauge. Bacnotan na ito. Sa Bangar tayo pupunta. Sa 1 hour ride ko na yun, goods naman siya. I mean, hindi ko paramdam masyado yung awit sa likod lang kasi medyo nakayo kong gano'n, pero pwede naman galaw-galaw ka lang na ganyan. Pero sa braso, walang halay sa braso. Talagang relax naman ako sa braso ko kasi hindi naman tayo sub-sub, walang pressure, gano'n. Problema sa shoulders.
lang talaga kahit nagpalit na ako ng levers, medyo malayo pa rin. Ito lang talaga yung medyo ayoko dito, malayo. Gumagalaw na naman tong side mirror ko, lumuwag na naman. Lalagyan ko na nga ito ng lock nut. Wala oh, wala akong stop. Hindi ako sanay ng ang side mirror. Kaya dapat may dala laging tools. Ay sus, paktay. May mahaba tayong truck na overtaken. Ayan, may na ulit. Tara tara. Sa kabila hindi naman lumuluwag eh. Overtake! Sakto pababa yung kalsada. Dito may mga konting kurbahan, pero hindi ako magbe-banking. Bagong buhay na tayo. Normal banking na lang. Bago na din. Dito sana okay rin mag top speed, kaso pataas pababa yung kalsada eh. Pero straight siya. Mamaya na lang. Dahil sa exhaust kaya, pero okay lang naman. Hindi naman ako laging papatakbo ng ganun. Try ulit natin doon mamaya. 115 lang kinaya. Second attempt mamaya doon. Malapit na rin, mga 10 minutes na lang, office na rin. Higit 1 hour na tayo nagmumotor. So far wala pa namang issue. Total bago pa naman itong bike eh. Bagong labas, pero 2022 model siya. Pero brand new siya. Old model nga lang. So sana walang maging problema or sakit, ganon. Sa usapang preno naman, wala naman akong problema sa brakes niya. Ginagawa naman niya yung trabaho niya. Tapos kung sa engine brake, huwag nyo naasahan na malakas ang engine brake ng scooter.
mahina. Pero okay lang naman. Ano, at least meron pa rin. Gusto ko yung tunog ng ano niya, engine brake niya. Ganda. Tapos hindi siya masyadong maingay, tsaka walang backfire itong exhaust ko, kaya goods na goods. So far wala pa naman yung CEL na nagpupos sa paglagay ng exhaust. So wala akong masabi. Maganda sa long rides. Pang long rides talaga to, pwede. Sa body position okay na okay siya. Yung upuan lang medyo matigas, pero di ko alam kung lalambot din to over time. Bago pa kasi. Tsaka medyo syempre iba pa rin kung mas mabigat yung nakasakay, mas lulubog pa to. Pero yun, medyo matigas lang upuan din. Kaya naman niya mag-overtake ng ganon. Yun nga lang, halatang gusto mo mag-overtake kasi yung mag-iingay talaga yung tambutso, kasi mag high RPM na siya agad, tapos medyo delay yung takbo niya. Hindi siya yung aarangkada agad. So yun lang napansin ko dito talaga. Siguro hindi siya naka-design kasi na kailangan mong i-set up pa yung panggilid, magpagaan ng bola, ganun. Yung para lumakas pa yung torque. Pero mabilis naman siyang mag-80. Okay na yun para sa ano, scooter tsaka sa overtaking. Dapat kabisado mo lang yung power ng motor mo para hindi ka mabitin. Unlike sa mga big bike, malalakas talaga ang torque. Hindi na ako makaka-top speed, sakyan bigla. Hirap. Bale, hindi mahalaga sa akin yung dulo. Importante pogi. Tsaka okay naman yung hatak eh. Pipigil na. Parang hirap na siyang dumagdag. So yun, dito tayo, nakaabot tayo. I mean, maabot yung battery. Okay.
Lapit na tayo mga lods. So far yun lang naman. Wala naman masabi, wala namang negative na masabi. Ngayon ko lang siya ni-ride ng ganito kalayo na straight 1 hour mahigit na ride. So 70 kilometers yun, tansya ko. So yun, goods naman lahat. Kahit sa mga lubak, sa mga ganito, oh, walang problema ito dito. Oh, hindi mo masyadong ramdam. So hanggang dito na lang muna. Ride safe. Comment lang kayo kung may tanong kayo. Dito na yung office, oh. Yan. Ride safe sa inyo. Thank you sa panonood. Peace.